Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Isabel Reyes habang pinagmamasdan ang walang malay na mukha ng kanyang anak na si Nico. Ang bawat paghinga ng bata ay tila isang maliit na karayom na tumutusok sa kanyang puso. Naramdaman niya ang paglamig ng kanyang mga kamay, isang pangkaraniwang pakiramdam kapag nag-aalala siya ng sobra. Hindi ito ordinaryong lagnat. Ang mga numero sa monitor sa tabi ng kama ni Nico ay patuloy na sumisigaw ng panganib. Bawat isa ay isang paalala kung gaano kalapit ang bata sa bingit ng kamatayan. Kung hindi matutuloy ang bone marrow transplant, wala na silang pag-asa. At ang pinakamalaking problema, ang operasyon ay nagkakahalaga ng 3 milyong piso, isang halagang kasing laki ng kalangitan para sa isang simpleng ina na tulad niya. Sa desperasyong ito, isang pangalan ang umalinggaw-ngaw sa kanyang isipan, isang pangalang kinatatakutan at kinamumuhian niya, ngunit siya na lamang ang natitirang pag-asa. Elias Marquez. Ang kanyang puso'y tumitibok ng malakas, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa takot. Ang pagharap muli kay Elias ay parang pagbuklat muli ng isang sugat na hindi pa naghihilom. Ang alaala ng pag-iwan niya rito, maraming taon na ang nakalilipas. Isang desisyong ipinilit sa kanya ng nanay nitong si Doña Elena, na nagbanta sa kanya at sa kanyang anak, ay bumalik na parang isang masamang panaginip. Ngayon, ang dating pag-ibig ay naging isang makapangyarihang CEO. Ang lalaking minsan niyang iniwan dahil sa takot ay siya na ngayong tanging susi para iligtas ang kanyang anak. Sa labas ng makintab na gusali ng Marquez Corp, nakatayo si Isabel nanginginig. Ang malamig na hangin ng Maynila ay tila binabayo ang kanyang kaluluwa. Ang bawat hakbang papalapit sa mga pintong iyon ay isang paglalakad patungo sa hindi niya alam. Paano niya sasabihin kay Elias ang lahat? Paano niya hihilingin ang tulong ng lalaking minsan niyang sinaktan ng lubusan? Isang malalim na hininga. Kailangan niyang maging matatag para kay Nico. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang bag. Ang mga strap ay tila lumulubog sa kanyang balat. Bumukas ang automatikong pinto. May isang boses na tumawag sa kanyang pangalan. Miss Reyes? Napatigil siya. Isang babae na nakasuot ng pulisya ang lumapit. Ang mukha nito ay seryoso. Walang bahid ng emosyon. Kailangan niyo pong sumama sa amin. Sa saan? Tanong ni Isabel. Ang boses ay halos hindi marinig. May kailangan pong linawin tungkol sa anak niyo. Napakunot ang noo ni Isabel. Nico, anong nangyari? Hindi po namin pwedeng sabihin dito. Kailangan niyo lang pong sumama. Bago pa man makasagot si Isabel, 2 pulis na ang humawak sa magkabilang braso niya. Mahigpit ngunit hindi masasakit. Hinila nila siya palabas, palayo sa tila naghihintay na kaligtasan sa loob ng gusali, papalapit sa sasakyang pulis na nakaparada sa laba. Ang kanyang pag-asa para kay Elias ay biglang napalitan ng mas matinding takot. Ano ang nangyayari? Sa loob ng kanyang malawak at marangyang opisina sa pinakamataas na palapag ng Marquez Corp, si Elias Marquez ay nakaupo sa kanyang mamahaling executive chair. Ang mga papeles na nasa kanyang harapan ay pawang mga mahahalagang kontrata at ulat sa pananalapi, ngunit ang kanyang atensyon ay tila wala roon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa labas ng malaking bintana. Ang kanyang isipan ay malayo. Naglalakbay pabalik sa mga alaala na matagal na niyang gustong burahin. Sir Elias, tawag ng kanyang sekretarya, si Miss Santos, na bahagyang nagbukas ng pinto. Ang kanyang boses ay propesyonal, ngunit may bahid ng pagtataka. May bisita po kayo. Si Isabel Reyes. Napatigil ang pagdaloy ng iniisip ni Elias. Isabel, ang pangalang iyon ay parang kidlat na tumama sa kanya, nagising mula sa pagkakatulog ng kanyang damdamin. Ang kanyang puso, na matagal na niyang sinanay na maging manhid, ay biglang tumibok ng mas mabilis. Galit, poot,
At sa ilalim ng lahat ng iyon, isang kislap ng pagmamahal na hindi niya akalain na naroon pa. Isabel, ulit niya, ang pangalan ay tila may kakaibang lasa sa kanyang mga labi. Papasukin mo siya, Miss Santos, agad-agad. Pagkatapos ng ilang sandali, bumukas muli ang pinto at doon siya nakatayo. Si Isabel, mas kaunti ang palamuti sa kanyang pananamit kumpara sa mga babaeng karaniwang pumapasok dito. Ngunit meron siyang kakaibang liwanag, isang halo ng tapang at desperasyon na hindi niya malilimutan. Napatayo si Elias. Ang kanyang katawan ay naging tensyonado. Ang dating init na nararamdaman niya para dito ay napalitan ng isang malamig na pader ng galit. Naglakad si Isabel papasok. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa kanya. Walang takot o kung mayroon man, ay nagawa niyang itago ito ng mahusay. Elias. Bati niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bahid ng pagod. Isabel. Sagot ni Elias. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng lamig. Umupo siya muli. Pilit na pinapakita ang kanyang kapangyarihan. Anong ginagawa mo rito pagkatapos ng lahat ng taon? Naglakad si Isabel palapit sa mesa niya. Hindi nagpapatinag sa kanyang malamig na pagtanggap. May kailangan ako, Elias. Natawa si Elias, isang tawa na walang saya. Kailangan? Pagkatapos mong iwanan ako na parang isang basurang pinaglaruan mo lang? Nagbaba ng tingin si Isabel saglit. Pagkatapos ay muling tumingin kay Elias. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi ko ginusto yon. Kailangan ko ng tulong mo. Napakalaki. At bakit naman ako tutulong sa babaeng sumira sa akin? Sarkastiko niyang tanong. Ang kanyang mga mata ay tila nanunuot sa kaluluwa nito. Dahil, nag-atubili si Isabel, nag-aalangan kung sasabihin ba niya ang totoo o hindi. Ngunit ang imahe ng kanyang anak ang nagtulak sa kanya. Dahil kailangan kong iligtas ang anak ko. Ang salitang anak ay tila tumigil sa ere. Elias frowned. Hindi niya alam kung may anak si Isabel o kung mayroon man, hindi niya alam kung sino ang ama. Anak? Naglakas loob si Elias na itanong. Ang kanyang boses ay naging mas banayad, may bahid ng pagtataka. Sino ang ama? Nag-alinlangan si Isabel. Ang pagsagot dito ay mangangahulugan ng pagbubunyag ng isang lihim na matagal na niyang itinatago. Hindi na yan mahalaga, mahina niyang sabi. Ang mahalaga, kailangan niya ng operasyon, bone marrow transplant, at wala akong pera, Elias. Wala na akong ibang malalapitan. Napakunot ang noo ni Elias. May kakaibang pakiramdam siyang nararamdaman. Parang may mali sa sitwasyon. Ang pagiging desperado ni Isabel ang kanyang paglapit sa kanya. Hindi ito mukhang ordinaryong pakiusap. At paano ako nakakasiguro na hindi mo ako niloloko? Tanong ni Elias. Ang kanyang pananaw ay naging mas malapit sa paghihinala. Hindi ko kailanman lolokohin ang tungkol sa anak ko. Mariing sabi ni Isabel, kung gusto mo, pwede kitang ipakita sa kanya. Pero kailangan ko ng tulong mo. Malaki. Natahimik si Elias. Ang kanyang isipan ay naglalaban. Ang galit niya kay Isabel ay malakas. Ngunit ang ideya na may anak ito na nangangailangan ng tulong at na siya lang ang malalapitan nito, may kung anong gumalaw sa kanya. Makinig ka, Isabel, sabi ni Elias. Ang kanyang tinig ay nagiging mas seryoso. Hindi ako basta-basta nagbibigay ng tulong, lalo na sa'yo. Pero kung talagang kailangan mo ng tulong para sa anak mo, magkakaroon tayo ng kasunduan. Tumitig si Isabel sa kanya, puno ng pag-asa at pag-aalinlangan. Anong klase ng kasunduan? Ngumisi si Elias, isang nangising may bahid ng paghihiganti. Magiging sekretarya ka ng personal ko. Dito sa kumpanya, palagi kang nasa tabi ko. Nakikita ko ang bawat galaw mo. At kapalit niyan, babayaran kita ng malaki. Sapat para sa operasyon ng anak mo.
Nanlaki ang mga mata ni Isabel, maging sekretarya ni Elias, ang lalaking kinamumuhian niya na nagdulot ng kanyang pagdurusa, ang magtrabaho araw-araw sa ilalim ng kanyang pagbabantay. Ngunit nang maisip niya ang mukha ni Nico, ang kanyang maliit na mga kamay na nanginginig sa lagnat, alam niya ang kanyang sagot. Sige, sabi ni Isabel, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Gagawin ko. Tumingin si Elias kay Isabel, isang tingin na puno ng misteryo. Ang kanyang isipan ay naglalaro ng masalimuot na laro. Ang paghihiganti, oo. Ngunit may kung ano rin siyang nararamdaman, isang pag-uusisa na hindi niya kayang ipaliwanag. Mabuti, sabi ni Elias. Tumayo at naglakad palapit kay Isabel. Tinitigan niya ito mula ulo hanggang paa. Pero tandaan mo, Isabel, ang kasunduang ito ay hindi para sa kaligtasan ng anak mo lang. Ito ay para na rin sa pagbabayad mo ng lahat ng utang mo sa akin. Isang malamig na dampi ng kanyang kamay ang dumampi sa pisngi ni Isabel na tila isang selyo ng isang mapait na pangako. Isang malamig na pawis ang gumapang sa likod ni Isabel habang nakatitig siya sa dokumentong hawak ni Elias. Ang letra ay maliliit, puno ng mga legal na termino na tila pinipilit siyang lunukin ang bawat salita nang walang pagtutol. Ang kasunduan na ito ay hindi simpleng kontrata ng trabaho. Ito ay isang pangako na nagbubuklod sa kanya sa lalaking minsang minahal niya. Isang pangakong binuo sa pundasyon ng kanyang desperasyon at ng kanyang paghihiganti. Basahin mong mabuti, Isabel, sabi ni Elias. Ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit may bigat na nagpapahiwatig ng hindi matitinag na awtoridad. Nakasandal siya sa kanyang mesa. Ang mga braso ay nakahalang sa kanyang dibdib, tila isang hari na nagmamasid sa kanyang nasasakupan. Hindi ito simpleng trabaho. Gusto kong malinaw sa iyo ang bawat detalye. Nanginginig ang mga kamay ni Isabel habang hawak niya ang kontrata. Ang bawat salita ay tila pumipintig sa kanyang isipan, ngunit ang imahe ni Nico, payat, mahina, nakaratay sa kama, ay patuloy na bumabalik. Ito na lamang ang kanyang natitirang pag-asa. Kung kakailanganin niyang ibenta ang kanyang kaluluwa kay Elias, gagawin niya. Lahat ng gastos sa ospital ni Nico, sasagutin ng kumpanya, sabi ni Elias. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw kay Isabel. Mayroon kang sariling opisina dito, malapit sa akin. Kailangan mong maging handa anumang oras na kailanganin kita. Mga meeting, pag-aasikaso ng personal kong schedule, pati na rin ang mga trabaho mo bilang sekretarya. Napalunok si Isabel. Ang mga kondisyong ito ay higit pa sa inaasahan niya. Ito ay tila isang pagkulong. Ngunit ang sweldo, ang ibinigay na numero ni Elias ay higit pa sa kailangan niya. Sapat na higit pa para sa operasyon, para sa gamot at para sa mga susunod na pangangailangan ni Nico. At ano ang kapalit nito? Tanong ni Isabel. Ang kanyang tinig ay bahagyang paos. Ngumisi si Elias. Simple lang, ang presensya mo. Kailangan kong makita ka. Kailangan kong malaman na nandyan ka, na hindi mo ako iiwan ulit. May bahid ng pait sa kanyang tinig nang sabihin niya ang huling mga salita. At ang anumang utang na natira sa pagitan natin noon, Isabel, babayaran mo yan. Ang mga salitang iyon ay tila bumagsak na parang yelo sa puso ni Isabel. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ni Elias. Ang pagiging malapit sa kanya, ang pagiging kanyang sekretarya, ay paraan niya para saktan siya, para paalalahanan siya sa kanilang nakaraan at sa pag-iwan niya. Ngunit wala siyang nagawa, kundi pumayag. Gagawin ko, mahinang sabi ni Isabel. Tinitingnan si Elias ng diretso sa mata. Pipirmahan ko. Lumapit si Elias. Hawak ang isang fountain pen na tila mas mahal pa sa buwan ng sweldo niya. Inabot niya ito kay Isabel. Mabuti, sabi niya, sapagkat hindi ako tumatanggap ng hindi.
At kapag pumirma ka, hindi ka na makakarong. Naramdaman ni Isabel ang panginginig ng kanyang mga daliri habang inaabot ang pluma. Sa sandaling iyon, habang nakikita niya ang refleksyon ng kanyang sarili sa makintab na ibabaw ng mesa ni Elias, tila nakikita niya ang isang babaeng hindi na niya kilala. Isang babaeng desperado, handang isugal ang lahat para sa kanyang anak. Isang malalim na paghinga. Pinikit niya ang kanyang mga mata saglit, hiniling na maging matatag siya. Pagmulat niya, nagsimula siyang magsulat. Isabel Reyes. Ang bawat letra na kanyang isinusulat ay tila isang pagtatapos ng isang kabanata at simula ng isang bagong buhay. Isang buhay na puno ng kawalan ng katiyakan, puno ng sakit, ngunit puno rin ng pag-asa. Nang matapos siyang magsulat, ibinalik niya ang pluma kay Elias. Tinitigan niya ito. Ang kanyang mukha ay blanko. Pinipilit na hindi ipakita ang anumang emosyon. Kinuha ni Elias ang kontrata at mabilis na nilagdaan ang kanyang pangalan. Pagkatapos, ibinalik niya ito kay Isabel. Ngayon, Miss Reyes, sabi niya, ang kanyang tinig ay may tono ng pang-aasar. Ang opisina mo ay nasa tapat lang ng akin. At huwag kang mag-alala, hindi ako mahirap lapitan. Naglakad si Isabel palabas ng opisina ni Elias, dala ang isang kopya ng kontrata. Ang kanyang puso ay mabigat, ngunit may kakaibang determinasyon sa kanyang mga mata. Alam niyang ang daan sa harapan niya ay mahirap, ngunit para kay Nico, handa niyang harapin ang anumang pagsubok. Habang papalayo siya, narinig niya ang tinig ni Elias na muling nagsalita, tila sa hangin lamang. Ang mga utang, Isabel. Ang mga utang ay kailangang bayaran. Napatigil si Isabel sa paglalakad, ngunit hindi na siya lumingon. Ang mga salitang yon ay tila bumulong sa kanyang tenga, isang paalala na ang kanyang paglalakbay sa Marquez Corp ay nagsisimula pa lamang at ang tunay na pagsubok ay darating pa lamang. Ang unang linggo ni Isabel bilang personal na sekretarya ni Elias Marquez ay parang isang mahabang araw na walang katapusan. Bawat sandali ay puno ng pagsubok. Bawat gawain ay tila isang pagsasanay sa pagtitiis. Ang opisina niya na matatagpuan sa tapat lamang ng kay Elias ay malaki nga. Ngunit ito ay tila isang kulungan na may bintanang tanaw. Ang kanyang dating minamahal, ngayoy amo at tila tagapagpahirap. Isabel kape, 2 kutsaritang asukal, walang gatas. Utos ni Elias, sa pamamagitan ng intercom, ang kanyang tinig ay walang emosyon. Kahit na ilang metro lamang ang pagitan nila, mas pinipili niyang gamitin ang teknolohiya na tila isang paraan para panatilihin ang distansya o baka naman para mas madali siyang makapag-utos. Agad namang tumayo si Isabel. Ang kanyang puso ay kumikirot sa bawat pagtugon niya sa mga utos nito. Hindi niya maiwasang isipin kung bakit ganito siya kabilis magbago. Ang Elias na kilala niya dati ay hindi kailanman ganito. Malamig, tila walang pakialam, at puno ng paghihiganti. Dala ang tasa ng kape, lumapit siya sa opisina ni Elias. Pagpasok niya, nakita niya itong nakaupo sa kanyang malaking upuan, nakaharap sa kanyang computer, ngunit ang kanyang mga mata ay tila hindi nakatuon doon. Nang mapansin niya ang pagpasok ni Isabel, agad siyang tumingin dito. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat galaw niya. Salamat, sabi ni Elias nang kunin ang kape. Hindi man lang tumitingin sa kanya. Ngunit bago pa man makalabas si Isabel, muling nagsalita si Elias. Sa Sabado, mayroon akong mahalagang business dinner. Kailangan mong sumama. Napahinto si Isabel. Sumama po. Bilang ano? Ngumisi si Elias. Bilang akin. Ang aking companion. Ang babaeng kasama ko. Napakunot ang noo ni Isabel. Pero Elias, hindi naman ako. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa damit. Putol ni Elias. May ipapadala akong stylist bukas ng umaga para sukatin ka. At huwag kang mag-aalala. Lahat ay libre. Bahala ang kumpanya. Ngayon, umalis ka na. Marami pa akong trabaho.
Umalis si Isabel na gulong-gulo ang isipan. Bakit niya ito ginagawa? Ito ba ay bahagi ng kanyang plano para saktan siya? O may iba pa siyang motibo? Nang sumunod na araw, dumating ang stylist at ang mga damit. Ang mga ito ay elegante, mamahalin, at tila hindi bagay sa kanya. Pinilit niyang maging profesional, ngunit ang bawat pagsubok niya ng damit ay tila isang pagpapaalala kung gaano kalayo ang agwat ng kanilang mundo. Dumating ang Sabado. Si Isabel, na nakasuot ng isang itim na gown na ipinadala ni Elias, ay naramdaman ang kanyang sarili na parang estranghero sa sarili niyang balat. Nang makita siya ni Elias, isang pilyong ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Mukhang nagagalingan ka naman sa pagiging akin, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay tila naglalaro sa bawat sulok ng katawan ni Isabel. Tara na, huwag mo akong ipapahiya. Sa buong hapunan, hindi nahiwalay si Elias kay Isabel. Sa bawat pag-upo nila, sa bawat pag-uusap, tila laging nakapulupot ang braso ni Elias sa kanyang baywang o kaya naman ay nakahawak sa kanyang kamay. Ginagawa niya ito sa harap ng lahat, mga kasosyo sa negosyo, mga kakumpetensya, at maging ang ilang mga dating kaibigan ni Elias na nakakakilala rin kay Isabel. Narinig ni Isabel ang mga bulungan. Sino yang babae ni Elias? Mukhang hindi bagay sa kanya. Baka naman babae lang na pinagkakatiwalaan niya sa pera. Ang bawat salita ay parang patalim na tumutusok sa kanyang puso. Sa isang pagkakataon, habang kumakain sila, isang babaeng may edad na mukhang elegante at may-ari ng malaking kumpanya ang lumapit sa kanilang mesa. Elias, hiho, bati nito. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Isabel na may pagtataka at bahagyang pagkairita. Sino itong kasama mo? Tita Elena, sabi ni Elias. Tumayo at bumati sa babae. Siya si Isabel, ang aking personal assistant. Napatingin si Tita Elena kay Isabel, ang kanyang mga mata ay tila nanunuot. Personal assistant? Sigurado ka ba, Elias? Hindi ko akalain na ganito na pala ang mga personal assistant ngayon. May bahid ng pagdududa at pagkutya sa kanyang tinig. Naramdaman ni Isabel ang init na gumagapang sa kanyang pisngi. Alam niyang ang babaeng ito ay si Doña Elena Marquez, ang ina ni Elias, ang babaeng nagdulot ng kanilang paghihiwalay noon. At tila hindi nagbago ang pagtingin nito sa kanya. Magandang gabi po, ma'am, sabi ni Isabel, pilit na ngumiti. Ngunit hindi ito pinansin ni Doña Elena. Bumaling siya muli kay Elias. Halika na, Elias. May kailangan pa tayong pag-usapan. Naramdaman ni Isabel ang paghila ni Elias sa kanyang kamay. Tila isang proteksyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya alam kung ang kamay ba na yon ay humahawak sa kanya dahil gusto niya o dahil bahagi ito ng kanyang laro. Habang naglalakad sila palayo, narinig ni Isabel ang mahinang sabi ni Doña Elena kay Elias. Siguraduhin mong hindi ka na niya muling lolokohin, anak. Ano ang ibig sabihin ni Doña Elena? Paano niya nalaman ang tungkol sa nakaraan nila ni Elias? O sadyang alam lang talaga nito ang tungkol sa pagkatao ni Isabel? Ang biglang pagyakap ng batang babae kay Elias, ang malakas na sigaw nitong daddy, ay parang isang malakas na suntok sa sikmura ni Isabel. Napuno ng pagkalito at pagkabigla ang kanyang mukha habang nakatingin sa dalawa. Si Elias naman, bagamat halata ang pagkagulat, ay agad na nakabawi. Ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso, halos walang emosyon. Sofia, ano ang ginagawa mo rito? Mahinahong tanong ni Elias, habang dahan-dahang inaalis ang pagkakayakap ng bata sa kanya. Ang paghawak niya ay maingat. Tila nag-aalala na baka masaktan ng bata. Hinahanap kita, Daddy, sabi ng bata. Ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng pag-asa habang nakatingin kay Elias. Sabi ni Mami, nandito ka raw. Tumingin si Elias kay Doña Elena
Nakasalukuyang nakatingin sa kanila, ang kanyang mukha ay halatang hindi komportable. Nandito kami para sa isang business dinner, Sofia, sabi ni Elias. Ang kanyang tinig ay nagpapahiwatig na hindi ito ang tamang lugar o oras para sa ganitong pag-uusap. Napapout si Sofia. Pero gusto kitang makasama. Pagkatapos, napansin nito si Isabel. Ang tingin nito kay Isabel ay puno ng pag-usisa. Sino po siya, Daddy? Naramdaman ni Isabel ang matinding pagkakailang. Ang tawag ng bata, ang pagiging malapit nito kay Elias, ang mga bulungan na posibleng naririnig niya mula sa ibang mga bisita. Lahat ito ay nagpapabigat sa kanyang dibdib. Siya si Miss Reyes, sabi ni Elias. Ang kanyang tinig ay nagpapahiwatig na hindi niya gustong bigyan ng mali siya ang pagiging malapit nila. Ang aking personal assistant. Napatingin si Doña Elena kay Isabel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at pagdududa. Tila hindi niya inaasahan ang pagkakilala ni Elias kay Isabel sa ganitong paraan. Personal assistant? Ulit ni Doña Elena. Ang kanyang tinig ay may bahid ng pagdududa. Mukhang hindi ko inaasahan na ganito pala ang iyong mga personal assistant ngayon, Elias. Nag-init ang pisngi ni Isabel sa sinabi ng matandang Marquez. Ang pagiging personal assistant niya ay tila hindi sapat para sa tingin ni Doña Elena. Magandang gabi po, ma'am. Mahina, ngunit magalang na sabi ni Isabel, pinipilit na ngumiti. Hindi siya pinansin ni Doña Elena. Ang atensyon nito ay bumalik kay Elias. Halika na, Elias. Mayroon pa tayong kailangang pag-usapan. Naramdaman ni Isabel ang paghila ni Elias sa kanyang kamay. Tila nagpapahiwatig na manatili siya sa tabi nito. Ngunit sa sandaling ito, hindi niya alam kung ang paghawak ba na yon ay para protektahan siya o para lamang ipagpatuloy ang kanyang pagpapanggap. Habang papalayo sila, narinig ni Isabel ang mahinang sabi ni Doña Elena kay Elias, siguraduhin mong hindi ka na niya muling lolokohin, anak. Nagtataka si Isabel. Paano nalaman ni Doña Elena ang tungkol sa kanilang nakaraan? At ano ang ibig sabihin ng lolokohin? Tila ang bawat tao sa paligid ni Elias ay may alam tungkol sa kanya na hindi niya naiintindihan. Biglang naramdaman ni Isabel ang pagkalas ng kamay ni Elias sa kanya. Napatingin siya dito, naguguluhan. Kailangan kong kausapin si Tita Elena. Sabi ni Elias, ang kanyang tinig ay seryoso. Manatili ka rito. Huwag kang aalis. Tumango lamang si Isabel, nakaramdam ng lungkot at pagkabigo. Ang pagiging malapit nila kanina ay tila biglang nawala. Habang nanonood siya kay Elias, na lumalapit sa kanyang ina at sa batang si Sofia, hindi niya maiwasang mapansin ang malalim na lungkot sa mga mata ng bata habang nakatingin sa kanya. Biglang may lumapit sa kanyang tabi. Isang babae na may mabait na mukha. Miss Reyes? Sabi nito. Ako si Clara, ang yaya ni Sofia. Tumango lamang si Isabel. Pasensya na po kung nagulo kayo kanina. Sabi ni Clara. Hindi po talaga dapat nandito si Sofia. Pero nagpupumilit po siya. Okay lang, sabi ni Isabel. Sinusubukang ngumiti. Mukhang close sila ni Mr. Marquez. Napabuntong hininga si Clara. Malapit po sila. Si Mr. Elias po ang nag-aalaga kay Sofia simula noong nawala ang mami niya. Napatingin si Isabel kay Elias, nakasalukuyang kausap ang kanyang ina at ang bata. Ang salitang mami niya ay tila bumagsak sa kanyang pandinig. Si Sofia, ang batang ito, ay may nawalang ina. At si Elias, ang kumupkop dito. Biglang nagkaroon ng koneksyon ang mga piraso. Ang pagiging malapit ni Elias sa bata, ang pagiging ama nito sa mata ng bata, ang pagkabigla ni Elias. Nawala. Tanong ni Isabel. Ang kanyang tinig ay halos pabulong. Anong nangyari sa mami ni Sofia? Nag-aalangan si Clara, ngunit tila may tiwala siya kay Isabel. Matagal na po. Aksidente. Mula noon,
Si Mr. Elias na po ang nag-aalaga kay Sofia. Pero hindi pa rin po niya kinikilala ng opisyal si Sofia. Hindi niya sinasabi sa publiko na siya ang ama. Napatulala si Isabel. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Pagkalito, pagtataka, o isang maliit na kurot ng awa para kay Elias. Ang lalaking ito, na puno ng galit at paghihiganti, ay nagtatago ng isang malaking lihim, ang pagiging ama niya sa isang maliit na batang babae. Biglang, naramdaman ni Isabel ang paghawak sa kanyang balikat. Si Elias na pala iyon. "Tara na," sabi niya. Ang kanyang tinig ay mahina na ngayon. Ang dating lamig ay napalitan ng pagod. Tapos na ang usapan. Habang naglalakad sila papalabas, hindi napigilan ni Isabel na mapatingin sa bata. Si Sofia na nakatingin pa rin sa kanila. Sa mga mata ng bata, nakita ni Isabel ang isang malungkot na pag-asa. Isang pag-asa na tila sumasalamin sa kanya. Ang mga salita ni Elias ay bumitin sa hangin sa loob ng sasakyan, mabigat at puno ng babala. Si Isabel ay hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ang lalaking ito, na tila nagtataglay ng lahat ng kapangyarihan sa mundo, ay may tinatagong lihim na napakalaki, ang pagiging ama niya kay Sofia. At ngayon, dahil nakita niya ang lahat, tila siya ay naging bahagi na rin ng lihim na yon. Bakit? Bakit mo itinatago yon, Elias? Mahinang tanong ni Isabel. Ang kanyang tinig ay puno ng pagtataka. Si Sofia, umiling si Elias. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa daan sa harap niya, ngunit ang kanyang isipan ay malinaw na nasa ibang lugar. Hindi pa ito ang tamang panahon, Isabel. Maraming dahilan. Pero ang bata, pagpipilit ni Isabel, hindi ba't kailangan niyang malaman? O hindi ba't kailangan niyang maramdaman na tinatanggap siya? Alam niya, sabi ni Elias. Ang kanyang tinig ay tila nababasag. Alam niyang mahal ko siya, ngunit ang sitwasyon ay komplikado. Natahimik si Isabel. Alam niyang hindi niya dapat ipilit ang kanyang sarili sa mga bagay na hindi niya lubos na nauunawaan, lalo na't ang relasyon niya kay Elias ay nababalot pa rin ng pagdududa at paghihiganti. Ngunit hindi niya mapigilan ang maramdaman ng kaunting awa para sa lalaking ito. Ang Elias na dati niyang kilala ay hindi kailanman magtatago ng ganito. Pagdating nila sa kanilang mga tahanan, si Isabel ay inihatid ni Elias sa labas ng kanyang apartment. Bago bumaba si Isabel, tumingin sa kanya si Elias. "Isabel," sabi niya, ang kanyang tinig ay seryoso. "Ano man ang nakita mo kanina, at ano man ang marinig mo mula sa akin tungkol dito, huwag mong ipagkakalat. Sa ngayon, mananatili itong lihim para sa kapakanan ng lahat." Tumango lamang si Isabel, ang kanyang puso ay mabigat. Alam niyang nakapasok na siya sa isang mundo ng mga lihim at kasinungalingan na hindi niya lubos na nauunawaan. Kinabukasan, pagpasok ni Isabel sa opisina, agad niyang napansin ang kakaibang tensyon sa hangin. Si Elias ay tila mas tahimik kaysa dati, mas seryoso ang kanyang kilos. Hindi niya masyadong kinakausap si Isabel, maliban na lamang kung kinakailangan. Sa kalagitnaan ng umaga, habang abala si Isabel sa pag-aayos ng mga dokumento, biglang nag-ring ang kanyang telepono. Nakita niya ang pangalan ni Nico sa caller ID, agad siyang sumagot. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog sa pag-aalala. "Hello, Ma? Bakit po kayo tumatawag?" Tanong ni Nico. Ang kanyang tinig ay mahina at may bahid ng pagod. "Nico, anak, anong nangyayari? Okay ka lang ba?" Tanong ni Isabel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "Medyo masama po ang pakiramdam ko, Ma," sabi ni Nico. "Sumakit po yung tiyan ko." Napakunot ang noo ni Isabel. "Sumakit ang tiyan mo? Kailan pa?" "Kaninang madaling araw pa po, Ma. Tapos po kanina, parang mas lumala." Nabalisa si Isabel. Ito na ba ang simula ng mas malalang sintomas? Hindi niya alam kung ano ang gagawin.
Ang halaga ng pagpapaospital muli ay napakalaki. Okay anak, huwag kang mag-alala. Tatawagan ko si Tita Lourdes para puntahan ka. Magpahinga ka muna dyan ha, sabi ni Isabel. Sinusubukan na maging kalmado. Pagkatapos ng tawag, agad niyang tinawagan si Tita Lourdes, ang kanyang mapagkakatiwalaang kapitbahay at kaibigan na tumutulong sa kanya sa pag-aalaga kay Nico kapag wala siya. Lourdes, pasensya na sa abala, sabi ni Isabel. Pero kailangan kong ipagbilin si Nico. Sumasakit daw ang tiyan niya at mukhang lumalala. Ay naku, Isabel, sige. Nandyan na ako sa inyo. Dadalhin ko na lang siya sa pinakamalapit na klinik para masilip muna, sabi ni Lourdes. Agad na sumang-ayon. Habang nakikipag-usap si Isabel kay Lourdes, hindi niya napansin na nakikinig pala si Elias sa kanyang pinag-uusapan. Sa pamamagitan ng intercom, narinig niya ang pag-aalala ni Isabel at ang pagbanggit sa sakit ni Nico. Pagkatapos ng tawag, tumayo si Elias mula sa kanyang upuan. Lumapit siya sa pinto ng opisina ni Isabel. Isabel, tawag niya. Napalingon si Isabel. Nagulat na lumabas si Elias. Ano ang nangyayari kay Nico? Tanong ni Elias. Ang kanyang tinig ay may bahid ng pag-aalala na hindi niya maitago. Nag-alinlangan si Isabel kung sasabihin ba niya ang totoo. Ngunit ang pag-aalala sa mukha ni Elias ay tila nagpabago sa kanyang desisyon. Sumasakit daw ang tiyan niya, sabi ni Isabel. Ang kanyang tinig ay mahina. Mukhang lumalala na ang kanyang kondisyon. Naglakad si Elias papasok sa opisina ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanya. Saan siya dinala? Papunta na si Tita Lourdes sa klinik, sagot ni Isabel. Biglang tumalikod si Elias. Huwag kang mag-alala. Aayusin ko to. Bago pa man makapagsalita si Isabel, lumabas na si Elias. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ni Elias. Ngunit sa unang pagkakataon, simula nang magtrabaho siya para dito, nakaramdam siya ng kaunting pag-asa. Marahil, sa kabila ng lahat ng kanyang paghihiganti at lamig, mayroon pa ring natitirang kabutihan sa puso ni Elias. Ngunit ang tanong na bumabagabag sa kanyang isipan ay nananatili. Sino ang ama ni Sofia at paano ito konektado sa kanyang sariling buhay at kay Elias? Ang mga kamay ni Isabel ay nanginginig habang hawak niya ang sobre. Ang tibok ng kanyang puso ay tila bumibilis. Bawat pagpatak ay isang dagundong na bumabagabag sa kanyang dibdib. Sino ang babaeng iyon? At ano ang lihim na kailangan niyang malaman tungkol kay Nico? Dahan-dahan, binuksan niya ang sobre. Sa loob ay may isang medical report na may nakasulat na pangalan ng isang kilalang pribadong ospital sa Maynila. Ang pangalan sa taas ng report ay si Nico Reyes. Ngunit ang mas nakagulat kay Isabel ay ang pangalan ng doktor na nagbigay ng report. Ramirez, isang kilalang hematologist na hindi niya kailanman nakilala o napuntahan. At ang pinakamalaking palaisipan, ang mga resulta ng blood type. Nakasulat doon na si Nico ay mayroong isang napakabihirang blood type. Isang uri na halos walang ibang tao ang nagtataglay. Kasama ng report ay isang maliit na note na nakasulat sa kamay. Para kay Mr. Elias Marquez, kailangan niyo pong malaman ang katotohanan. Natigilan si Isabel. Elias Marquez? Bakit may report na para sa kanya? At ano ang ibig sabihin ng katotohanan? Tila ang lahat ng mga piraso ng puzzle ay nagsisimulang magsama, ngunit sa paraang mas nakakagulo pa. Maya-maya, tumawag si Tita Lourdes. Isabel, nandito na kami sa klinik. Okay naman si Nico, pero kailangan pa rin nating bantayan. Mukhang hindi lang simpleng sakit ng tiyan to. Okay po, tita. Papunta na po ako dyan, sabi ni Isabel. Ngunit ang kanyang isipan ay nalilito pa rin sa medical report. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Pagdating ni Isabel sa klinik, nakita niya si Nico na nakahiga sa isang examination bed. Mukhang mahina, ngunit kalmado na. Nakaupo sa tabi nito si Tita Lourdes, hawak ang kamay ng bata. Okay na siya, Isabel. Kailangan lang daw ng pahinga at obserbasyon, sabi ni Lourdes.
Habang kinakausap ni Isabel si Lourdes, hindi niya mapigilan ang pagtingin sa mga resulta ng blood type ni Nico. Mayroon siyang kutob na ang lahat ng ito ay may kinalaman kay Elias. Samantala, si Elias, na nag-aalala rin kay Nico, ay nagpasya na puntahan ng klinik. Gamit ang kanyang impluensya, nalaman niya kung saan dinala si Nico. Ngunit nang makarating siya, hindi niya inaasahang makikita niya si Isabel na may hawak na isang dokumento. Lumapit si Elias kay Isabel. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Kumusta na si Nico? Napatigil si Isabel sa pagtingin sa report. Nang marinig ang tinig ni Elias, tinitigan niya ito. Tila hinahanap ang kasagutan sa kanyang mga mata. Okay naman siya, sabi ni Isabel. Ngunit hindi niya maiwasang itanong, Ikaw? Bakit ka nandito? Nag-aalala ako. Simpleng sagot ni Elias. Tinitigan niya ang papel na hawak ni Isabel. Nag-alinlangan si Isabel. Kailangan ba niyang sabihin ang lahat? Ngunit ang mga salita sa note na para kay Mr. Elias Marquez ay hindi niya maaring baliwalain. May nagbigay nito sa akin, sabi ni Isabel. Ibinibigay ang report kay Elias. Sabi nila, kailangan mo raw malaman ang katotohanan. Napakunot ang noo ni Elias habang binabasa ang report. Nang makita niya ang blood type ni Nico, nanlaki ang kanyang mga mata. Ito rin ang napakabihirang blood type na taglay niya. At ang pangalan ni Dr. Ramirez. Kilala niya ito. Si Dr. Ramirez ang doktor na tumulong sa kanya noon nung hindi pa niya alam ang tungkol kay Sofia. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala. Ang kanyang nakaraang relasyon kay Isabel, ang kanilang paghihiwalay, at ang posibilidad na napatingin si Elias kay Isabel. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at pagdududa. Isabel, si Nico. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, narinig nila ang tinig ni Tita Lourdes na papalapit. Isabel! Elias! Kailangan niyong makita to! Sabi ni Lourdes. Ang kanyang muka ay blangko, ngunit may bahid ng takot. May dumating dito kanina. Nagdala ng mga gamit ni Nico at may nakita akong kakaiba. Nagtungo sila sa kwarto kung saan dinala si Nico. Nakalatag sa isang mesa ang mga gamit ni Nico na dala ni Lourdes. May mga laruan, damit, at isang maliit na kahon. Nang buksan ni Lourdes ang kahon, bumungad sa kanila ang isang maliit na album ng mga litrato. Mga litrato ni Nico, mula noong sanggol pa ito hanggang sa kasalukuyan. Ngunit ang mas nakapagtataka ay ang mga litrato na kasama ni Nico, si Isabel, na tila palaging nasa tabi nito, at isang piraso ng sulat. Kinuha ni Elias ang sulat. Ito ay sulat kamay ni Isabel, nakasaad doon, sa paraang malumanay, ngunit direkta. Mahal na Elias, kung mababasa mo ito, malamang na alam mo na ang lahat. Si Nico, siya ang anak mo. Hindi ko nagawang sabihin sa iyo noon dahil sa takot. Takot kay Doña Elena. Takot na baka hindi mo tanggapin. Ngunit ngayon, habang nakikipaglaban siya para sa kanyang buhay, alam kong hindi ko na kayang itago pa ang katotohanan. Sana mapatawad mo ako. At sana maintindihan mo. Napasalampak si Elias sa isang upuan. Ang kanyang mukha ay blangko. Ang lahat ng kanyang galit, ang kanyang paghihiganti, ang lahat ng kanyang pagdududa, lahat iyon ay tila naglaho na parang bula. Ang babaeng minahal niya, ang babaeng iniwan niya, ay hindi siya niloko. Siya ang ama ng batang ito. Si Nico ay anak niya. Napatingin siya kay Isabel na nakatayo rin doon, tahimik na umiiyak. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagsisisi. Isabel! Bulong ni Elias. Ang kanyang tinig ay nababalot ng emosyon. Bakit? Hindi makasagot si Isabel. Ang kanyang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Ang alarm ng monitor ay parang bumabasag sa katahimikan ng klinika. Isang nakakabinging paalala ng panganib na kinakaharap ni Nico. Ang sigaw ng doktor, kailangan na niya ng operasyon.
Agad. Ngunit may problema. Ang blood type niya ay napakabihira at tanging isang tao lang ang may tugmang dugo. Si Mr. Marquez ay tila tumigil sa ere. Napatitig si Elias kay Isabel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at pag-unawa. Ang lahat ng piraso ay nagsama-sama. Ang napakabihirang blood type, ang lihim na pagmamay-ari ni Isabel, ang sulat na nagpapatunay na si Nico ay anak niya. Hindi na niya kailangang magduda pa. Si Nico ang kanyang anak. Kailangan kong tumulong. Sigaw ni Elias agad na tumayo at lumapit sa doktor. Ako si Elias Marquez, ang dugo ko. Tugma sa kanya. Napatitig ang doktor kay Elias. Pagkatapos ay kay Isabel. Pagkatapos ay sa monitor. Kayo po ba ang ama? Tanong nito. Ang tinig ay nagmamadali ngunit seryoso. Oo, ako ang ama. Mariing sabi ni Elias. Habang inihahanda ang mga doktor para sa operasyon, napahawak si Isabel sa braso ni Elias. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit meron ding kislap ng pag-asa. Elias, salamat. Napakagatlabi si Elias. Hindi niya alam kung ano ang kanyang mararamdaman. Galit sa sarili dahil sa pagiging bulag niya noon. Pagsisisi sa mga taon na hindi niya nakasama ang kanyang anak. O ang pagmamahal na biglang bumukal para sa batang ito, ang bunga ng kanyang dating pag-ibig kay Isabel. Hindi mo kailangang magpasalamat, sabi ni Elias. Ang kanyang tinig ay puno ng emosyon. Tinitigan niya si Isabel. Ang babaeng minsan niyang kinamuhian, ang babaeng nagbigay sa kanya ng pinakamalaking regalo, ang kanyang anak. Kailangan nating iligtas si Nico. Tayo. Sa mga sumunod na oras, ang klinika ay naging isang lugar ng matinding tensyon at pag-asa. Si Elias ay naghanda para sa operasyon. Ang kanyang isipan ay puno ng mga alaala. Mga alaala ng pagmamahal niya kay Isabel at ang mga taon na nawala sa kanya kasama ang kanyang anak. Ang kanyang galit kay Doña Elena ay unti-unting nag-aalab sa kanya. Ang babaeng yon ang naghiwalay sa kanila. Siya ang dahilan kung bakit hindi niya nakilala ang kanyang anak. Habang naghihintay si Isabel sa labas ng operating room, lumapit sa kanya si Tita Lourdes. Isabel, may gusto lang akong malaman mo. Noong minsang may sakit si Nico dati, nakuha ko ang isang sample ng dugo niya para sa isang test. Naisip ko kasi noon na baka kailanganin natin. Binigay ko yon kay Dr. Ramirez. Alam mo na. Para kung sakaling may kailangan tayong malaman sa hinaharap. Napatingin si Isabel kay Lourdes, pagkatapos ay kay Elias na papalapit sa kanila. Ang kanyang isipan ay biglang bumalik sa mga unang araw. Ang medical report na natanggap niya. Ang pangalan ni Dr. Ramirez. Ang lahat ay tila nagtutugma. Tita Lourdes, sabi ni Isabel, ang kanyang tinig ay nanginginig. Kailan mo binigay yon kay Dr. Ramirez? Mga ilang buwan na rin ang nakalipas, Isabel. Nang minsang narinig ko na pinag-uusapan mo si Elias at ang iyong pagiging desperado. Tumingin si Isabel kay Elias. Ang lahat ng ito, ang paghahanap ni Elias ng dugo, ang pagiging tugma nito, ang mga naunang test na ginawa ni Dr. Ramirez, lahat ay tila may kinalaman sa isang mas malaking plano. O marahil, isang mas malaking kapalaran. Paglabas ni Elias mula sa operating room, ang kanyang mukha ay pagod, ngunit may kislap ng tagumpay. Nailigtas natin siya, Isabel. Sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng emosyon. Si Nico, ligtas na siya. Napayakap si Isabel kay Elias. Pareho silang umiiyak. Sa sandaling iyon, wala nang galit, wala nang pagsisisi. Mayroon lamang pag-asa at ang pagmamahal sa kanilang anak na kanilang pinagsaluhaan. Ngunit ang kanilang pagkakaisa ay hindi nagtagal. Nang makalabas sila sa klinika, isang sasakyang itim ang humarang sa kanila. Mula rito, lumabas si Doña Elena. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Elias! Sigaw ni Doña Elena. Ano ang ginagawa mo rito?
At sino ang babaeng yan? Napatingin si Elias sa kanyang ina. Ang kanyang puso ay bumigat. Alam niyang darating ang sandaling ito. Ang sandali na kailangan niyang harapin ang kanyang ina. Ina, sabi ni Elias. Ang kanyang tinig ay kalmado ngunit matatag. Si Isabel at si Nico, sila ang pamilya ko. Napakunot ang noo ni Doña Elena. Pamilya? Anong pinagsasabi mo, Elias? Alam mo kung sino ang dapat mong pakasalan. Hindi ko na po papayagan na diktahan niyo ang buhay ko, Ina. Sabi ni Elias. Ang kanyang tinig ay tumaas. Si Nico ang anak ko at si Isabel ang babaeng mahal ko. Napakununoo si Doña Elena. Anak mo? Imposible. Bakit imposible, Ina? Mariing tanong ni Elias. Dahil ba hindi siya ang babaeng pinili mo para sa akin? Dahil ba hindi siya kasing yaman o kasing tanyag ng gusto mo? Hindi yan ang punto, Elias. Sigaw ni Doña Elena. Malinaw na alam mo kung sino ang dapat mong piliin. Hindi ko na po gugustuhing pililinin pa ang sarili ko, Ina. Sabi ni Elias. Tumayo sa harap ni Isabel na parang isang kalasag. Ang desisyon ko ay desisyon ko na at hindi ko na ito babaguhin. Napakuyom ng kamao si Doña Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Kung yan ang gusto mo, Elias, kung handa kang isuko ang lahat para sa babaeng yan, sige, pero huwag kang aasa na tatanggapin ko kayo. At sa sinabi niyang yon, pumasok si Doña Elena sa kanyang sasakyan at mabilis na umalis. Iniwan sina Elias at Isabel sa gitna ng kalsada. Ang kanilang hinaharap ay hindi tiyak, ngunit ang kanilang pagmamahal sa anak ay nagbigay sa kanila ng lakas na harapin ang anumang darating. Ang paanyaya na nakadikit sa windshield ay tila isang biro mula sa kapalaran. Formal na pagkilala sa pamilyang Marquez na may pangalan ni Isabel na nakasulat kasama ng kay Elias. Para kay Isabel, ito ay nakapagpapataas ng balahibo. Hindi niya alam kung ito ba ay isang bitag, isang hamon, o isang kakaibang anyo ng pagtanggap mula kay Doña Elena. Ano sa tingin mo ang ibig sabihin nito, Elias? Tanong ni Isabel. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan. Tinitigan ni Elias ang paanyaya. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-iisip. Hindi ko alam, Isabel. Si Mama, hindi ko mahulaan ang mga plano niya. Pero kailangan nating maging handa. Ang mga susunod na araw ay puno ng tensyon. Habang si Nico ay patuloy na nagpapagaling, sina Elias at Isabel ay hindi mapakali. Ang paanyaya ni Doña Elena ay tila isang anino na bumabagabag sa kanilang panimulang pag-asa. Sa araw ng charity event, nagpasya silang dumalo. Para kay Isabel, ito ay isang kinakailangang hakbang upang harapin ang kanyang nakaraan at ang babaeng nagdulot ng kanyang pagdurusa. Para kay Elias, ito ay isang pagkakataon upang ipakita sa mundo na si Isabel at si Nico ay bahagi na ng kanyang buhay sa kabila ng pagtutol ng kanyang ina. Pagdating nila sa malaking ballroom, sinalubong sila ng karangyaan at ng mga mata ng mga tao. Ang bawat isa ay tila may sariling opinyon tungkol sa kanilang pagdating. Nakita nila si Doña Elena na nakatayo sa gitna ng mga bisita, nagbibigay ng isang formal na pagtanggap. Nang makita niya sina Elias at Isabel, ang kanyang mukha ay nagpakita ng bahagyang pagkabigla, ngunit mabilis niya itong nabawi. Elias, Isabel, bati ni Doña Elena, ang kanyang tinig ay pilit na mahinahon, ngunit puno ng lamig. Napadalo pala kayo. Ina, sagot ni Elias, ang kanyang tinig ay matatag. Narito kami para ipakita na kami ay magkasama. Naglakad sila papunta sa gitna ng ballroom. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa kanila. Si Isabel, na nakasuot ng isang elegante ngunit simpleng damit, ay naramdaman ang bigat ng mga tingin. Ngunit sa tabi niya, naroon si Elias. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanya, nagbibigay ng lakas. Maya-maya, nagpresenta si Doña Elena ng isang maikling talumpati. Sa gitna ng kanyang pananalita, bigla siyang huminto
at tumingin kay Elias at Isabel. Sa gabing ito, sabi ni Doña Elena, ang kanyang tinig ay malakas at malinaw. Gusto kong magpakilala ng isang mahalagang tao sa buhay ng aking anak. Isang babae na naging malaking bahagi ng kanyang nakaraan. Nagulat sina Elias at Isabel. Ano ang tinutukoy ni Doña Elena? Si Isabel Reyes, sabi ni Doña Elena. Ang kanyang tinig ay nagbago, nagiging mas sarkastiko. Ang babaeng minsang nagdulot ng kahihiyan sa ating pamilya. Ang babaeng muntik nang sirain ang buhay ng aking anak. Napatigil ang lahat. Ang mga bulungan ay nagsimulang kumalat sa ballroom. Si Isabel ay naramdaman ng pamamanhid ng kanyang buong katawan. Hindi niya akalain na ganito ang gagawin ni Doña Elena. Ina, tama na! Sigaw ni Elias. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Hindi ito ang lugar para pag-usapan ang mga bagay na yan. Bakit Elias? Hamon ni Doña Elena. Hindi mo ba gustong malaman ng lahat kung sino talaga si Isabel? Ang babaeng minsan mong minahal? Oo, ngunit ang babaeng minsang nanakit sa iyo ng lubusan. Lumapit si Doña Elena kay Isabel. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Alam mo ba, Isabel? Sabi niya. Ang kanyang tinig ay mababa at puno ng panlilinlang. Na noong una kang umalis, alam ko na agad na hindi ka na babalik. Alam ko na hindi ka na mahal ni Elias, ngunit ginamit mo pa rin siya. At ngayon, bumalik ka na naman para kunin ang pera niya. Hindi ba? Nanginginig si Isabel. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang mga salita ni Doña Elena ay parang mga lason na tumatagos sa kanyang puso. Hindi totoo yan. Sigaw ni Elias. Hinila si Isabel palapit sa kanya. Si Isabel ang aking buhay. Si Nico ang anak ko. At hindi mo sila mapaghihiwalay sa akin. Natawa si Doña Elena. Isang tawa na walang saya. Anak? Elias, anak mo siya? Sigurado ka ba? O baka naman may iba kang pinagkakautangan ng dugo? Ang mga salitang iyon ay tila nagpabago sa lahat. Si Elias ay napatingin kay Doña Elena. Pagkatapos ay kay Isabel. Ang kanyang isipan ay nagsimulang magproseso ng mga posibleng kahulugan. Ina, sabi ni Elias, ang kanyang tinig ay nagiging mas mababa, puno ng pagdududa. Ano ang ibig mong sabihin? Ngumisi si Doña Elena. Alam mo, Elias, noong minsang malaman ko na may relasyon kayo ni Isabel, nag-usap kami. Nagbigay ako sa kanya ng malaking halaga para umalis. Pero nagulat ako nang malaman ko na hindi pala siya ang ama ng anak mo. May iba pa palang lalaki. Napatingin si Isabel kay Elias. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Alam niya na ito ang pinakamasamang bangungot niya. Ang katotohanan na maaaring hindi si Elias ang ama ni Nico. Hindi totoo yan, sigaw ni Isabel, ngunit ang kanyang tinig ay nanginginig. May pruweba ako, Isabel, sabi ni Doña Elena. Kinuha ang isang folder mula sa kanyang bag. Isang DNA test na ginawa ko noon pa nang hinala ko na hindi ka nagsasabi ng totoo. Binuksan ni Doña Elena ang folder at inilabas ang isang dokumento. Mabilis itong kinuha ni Elias at binasa. Ang kanyang muka ay naging blanko. Ang resulta ng DNA test ay malinaw. Si Elias ay hindi ang ama ni Nico. Ang mundo ni Elias ay tila gumuho. Ang babaeng minahal niya, ang babaeng pinaniniwalaan niyang ina ng kanyang anak, ay nagsinungaling sa kanya. Isabel, bulong ni Elias. Ang kanyang tinig ay puno ng sakit at pagtataksil. Bakit? Nagsimulang dumaloy ang mga luha sa pisngi ni Isabel. Elias, hindi totoo yan. May pruweba, Isabel. Sigaw ni Doña Elena. Malinaw na nakasulat. Hindi si Elias ang ama ng anak mo. Napasigaw si Isabel. Ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon. Hindi totoo yan. May mali sa test na yan. Elias, pakinggan mo ako. Ngunit tila wala nang makakapigil sa pagbagsak ng mundo ni Elias. Ang babaeng pinaniwalaan niyang kanyang mahal,
Ang babaeng pinaglaban niya ay tila nagsinungaling sa kanya sa pinakamalaking paraan. Ang biglang pagdating ni Dr. Ramirez sa gitna ng kaguluhan ay nagpatigil sa lahat. Ang kanyang presensya, ang kanyang determinasyon ay tila nagbigay ng isang sandali ng katahimikan sa gitna ng papalalang tensyon. Dr. Ramirez? Bulong ni Elias, ang kanyang muka ay puno ng pagtataka. Paano siya napunta rito? Oo, ako nga, sabi ni Dr. Ramirez. Tumingin ng diretso kay Doña Elena, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. At hindi ako makakapayag na maniwala kayo sa kasinungalingan na, yan, napatawa si Doña Elena. Isang tawa na puno ng pagmamataas. At sino ka naman para sabihin yan? Isa ka lang bang doktor na kasabwat ng babaeng yan? Hindi ako kasabwat ni Numan Gang Marquez, mariing sabi ni Dr. Ramirez. Ako ay isang doktor na naniniwala sa katotohanan at sa etika ng aking propesyon. At ang DNA test na hawak mo, alam ko kung paano ito ginawa. Napakunot ang noo ni Doña Elena. Anong ibig mong sabihin? Nang minsang humingi ng tulong sa akin si Isabel para sa anak niya, nagawan ko ng paraan para makakuha ng sample ng dugo ni Nico para sa isang masusing pagsusuri. Paliwanag ni Dr. Ramirez. At alam ko rin na minsan, may lumapit sa akin na isang babae, nagpakilalang kaibigan ninyo, Ginny Marquez, at humingi ng sample ng dugo ng isang lalaki na may parehong blood type ni Nico. Binigay ko ang sample, ngunit hindi ko alam na gagamitin nyo ito sa paraang ganito. Napakagatlabi si Doña Elena. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng bahagyang pag-aalala. Ang babaeng yon, sabi ni Dr. Ramirez, tumingin kay Doña Elena, ay si Miss Clara, ang yaya ni Sophie, at ang sample ng dugo na yon ay hindi kay Elias Marquez. Ito ay sample ng dugo ng isa pang lalaki na nakuha niya noon pa man, na may parehong rare blood type ni Nico. Ginamit niyo ang sample na yon para sa inyong DNA test para lang palabasin na hindi si Elias ang ama. Natahimik ang lahat. Si Elias ay nakatingin kay Dr. Ramirez, pagkatapos ay kay Doña Elena. Ang kanyang isipan ay nagsisimulang maunawaan ang buong katotohanan. Ang lahat ng ito ay plano ni Doña Elena, ang kanyang ina. Ina, sabi ni Elias, ang kanyang tinig ay puno ng pagkadismaya at sakit. Bakit mo ginawa to? Natahimik si Doña Elena saglit. Ang kanyang mga mata ay puno ng iba't ibang emosyon, galit, pagsisisi, at pagmamataas. Dahil hindi ko matanggap, Elias. Sigaw niya, ang kanyang tinig ay tumataas. Hindi ko matanggap na ang aking anak, ang tagapagmana ng Marquez Corp, ay makakasama ang isang babaeng tulad ni Isabel. Ang babaeng iyon ang sumira sa iyo noon. At ngayon, gusto niyang sirain ka pa ulit sa pamamagitan ng batang yon. Hindi niya ako sinira, Ina, maring sabi ni Elias. Siya ang nagbigay sa akin ng pinakamagandang regalo, si Nico, at ikaw ang nagtaboy sa amin noon. Ginawa ko lang ang nararapat para sa iyo, Elias, sabi ni Doña Elena. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy. Para sa kinabukasan mo, para sa pangalan ng ating pamilya. Hindi yan ang kabutihan, Ina. Yan ay pagkontrol, pagbabanta, pagsira. Sigaw ni Elias. Ang kanyang tinig ay puno ng sakit. Hindi ko na kayang tanggapin yan. Napatingin si Elias kay Isabel na nakatayo roon, tahimik na umiiyak. Ang lahat ng kanyang galit at pagdududa ay napalitan ng pagsisisi. Nalinlang siya ng kanyang sariling ina. Isabel, sabi ni Elias, lumapit sa kanya. Patawarin mo ako. Nagpadala ako sa mga kasinungalingan ng aking ina. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang paghingi ng tawad. Napatingin si Isabel kay Elias. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit, ngunit mayroon ding bahagyang pag-asa. Elias, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Alam ko ang lahat, sabi ni Elias.
Hinawakan ang mga kamay ni Isabel. Patawarin mo ako. Pangako, aayusin ko ang lahat ng ito para kay Nico, para sa ating dalawa. Napansin ni Doña Elena ang pagkakaisa ni na Elias at Isabel. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ng kanyang anak. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na wala na siyang magagawa para pigilan sila. Ang kanyang pagmamalaki at pagkontrol ay nagdulot lamang ng sakit at paghihiwalay. Elias, sabi ni Doña Elena, ang kanyang tinig ay mahina na ngayon, puno ng pagsisisi. Tama ka. Nagkamali ako. Masyado akong naging makasarili. Hindi ko naisip ang tunay na kaligayahan mo. Napatingin si Elias sa kanyang ina. Ang kanyang puso ay napuno ng komplikadong emosyon. Galit, sakit. Ngunit ngayon, mayroon ding bahid ng awa. Sana maintindihan mo, ina, sabi ni Elias. Mahal ko si Isabel at si Nico ang anak ko. Tumango lamang si Doña Elena. Ang kanyang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Alam ko, anak. At sana mapatawad mo rin ako. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nagkaroon ng katahimikan sa pagitan ni na Elias at Doña Elena. Isang katahimikan na puno ng mga hindi nasabing salita, ng mga pagsisisi at ng isang napakahirap na paglalakbay patungo sa pagpapatawad. Ang maliit na USB drive na hawak ni Clara ay tila isang bomba na nakakabit sa kamay ni Isabel. Ang malamig at misteryosong ngiti ni Clara ay nagbigay ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Ngunit sa sandaling iyon, ang atensyon ng lahat ay napunta sa isang biglaang sigaw mula sa silid ni Nico. Doktor, kailangan na niya ng agarang operasyon. Mabilis bumababa ang kanyang vital signs. Napatakbo sina Elias at Isabel patungo sa silid ni Nico. Ang mga doktor at nurse ay nagmamadali. Ang mga aparato ay nagbibigay ng nakakabinging mga tunog. Ang mukha ni Nico ay maputla. Ang kanyang paghinga ay mababaw. Hindi na natin kaya pang maghintay, sigaw ng doktor. Kailangan ng agarang pagsasali ng dugo at paghahanda para sa operasyon. Ngunit, mayroon pa bang tugma na dugo? Napatingin si Elias kay Isabel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit mayroon ding determinasyon. Ako, sabi ni Elias, ako ang kanyang ama. Ang dugo ko ang tugma. Pero kailangan pa rin natin ng malaking halaga para sa operasyon, Mr. Marquez, sabi ng doktor. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Ang mga gastos sa agarang operasyon na ito ay napakalaki. Napakagatlabi si Elias. Alam niya na ang halaga ay hindi magiging problema. Ngunit ang pag-iisip sa kanyang ina, sa kanilang pamilya, ay nagdulot ng bahagyang pag-aatubili. Ngunit nang makita niya ang mukha ni Nico at ang mukha ni Isabel na puno ng takot, alam niya ang kanyang dapat gawin. Huwag kayong mag-alala, sabi ni Elias. Ang kanyang tinig ay matatag. Sinisigurado ko na magkakaroon ng pera para sa operasyon, lahat ng kailangan. Agad niyang tinawagan ang kanyang abogado. Kailangan kong i-liquidate ang ilang assets. Ang mga shares ko sa kumpanya, ang ilang properties. Kailangan ko ng pera. Ngayon din, habang nag-aayos si Elias ng mga kailangang financial arrangements, si Isabel din naman ay nanatili sa tabi ni Nico, hinahawakan ang maliit na kamay nito. Ang bawat paghinga ng bata ay tila isang pambihirang biyaya. Biglang, may kumatok sa pinto ng silid ni Nico. Si Doña Elena pala yon, kasama si Clara. Ngunit ang mukha ni Doña Elena ay hindi na puno ng galit. Ito ay puno ng pagod at pagsisisi. Elias, Isabel, sabi ni Doña Elena, ang kanyang tinig ay mahina. Narinig ko ang nangyayari, ang operasyon ni Nico. Napatingin sina Elias at Isabel sa kanya, nagtataka. Gusto kong tumulong, sabi ni Doña Elena, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi ko na kayang makita na nagdurusa kayo.
Elias, anak, pinatawad mo na ba ako? Nag-alinlangan si Elias saglit, pagkatapos ay tumango. Oo, ina, pinatawad na kita. Kung gayon, sabi ni Doña Elena, tumingin kay Elias. Maaari mo bang gamitin ang pera mula sa aking personal na savings para sa operasyon ni Nico? Ito na ang aking paraan para humingi ng tawad. Napakunot ang noo ni Elias. Alam niyang malaki ang yaman ni Doña Elena, ngunit hindi niya inaasahan na handa itong ibigay para sa operasyon ni Nico. Ina, hindi mo na kailangang gawin yan, sabi ni Elias. Gusto kong gawin to, Elias, sabi ni Doña Elena. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Para sa inyo, para kay Nico, ang aking apo. Napatitig si Elias sa kanyang ina. Nakikita niya ang tunay na pagsisisi sa mga mata nito. Ang dating Doña Elena, na puno ng pagmamalaki at kontrol, ay tila naglaho na. Samantala, si Clara naman ay lumapit kay Isabel. Miss Reyes, sabi ni Clara, ang kanyang tinig ay tahimik. Narito na po ang USB drive na binigay ko sa inyo. Napatingin si Isabel sa USB drive na nasa kamay niya. Hindi niya pa ito nabubuksan. Ngunit sa sandaling ito, ang kanyang isipan ay nabalot ng pag-aalala para kay Nico. Salamat, Clara, sabi ni Isabel. Pero ano ba talaga ang nasa loob niyan? Ngumiti si Clara, isang ngangiti na tila may malalim na kahulugan. Baka iyon ang susi para maintindihan ninyo ang lahat. Ang lahat ng nangyari noon at ang tunay na dahilan kung bakit si Elias ang ama ni Nico. Nagtataka si Isabel. Tumingin siya kay Elias na abala pa rin sa pag-aayos ng mga papeles. Ang mga salita ni Clara ay nagbigay sa kanya ng kakaibang kutob. Pagkatapos ng ilang oras, matagumpay na naisagawa ang operasyon. Si Nico ay nasa recovery room, tahimik na natutulog. Sina Elias at Isabel ay nakaupo sa tabi niya, magkahawak kamay, nagpapasalamat na ligtas ang kanilang anak. Elias, sabi ni Isabel, ang kanyang tinig ay mahina. Sa wakas, ligtas na si Nico. Oo, Isabel, sabi ni Elias, tumingin sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Salamat sa iyo. Salamat sa pagiging matatag. Niyakap ni Isabel si Elias. Ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan. Ang lahat ng hirap, lahat ng pagsubok ay tila nagbunga na. Ngunit habang magkayakap sila, hindi mapigilan ni Isabel ang pag-iisip tungkol sa USB drive. Ano ang lihim na nilalaman nito? At ano ang kinalaman nito sa kanilang buhay? Napatingin si Isabel sa USB drive na nasa kanyang bag. Tila may kung anong humihila sa kanya na buksan ito. Ang mga salita ni Doña Elena sa video na nagsasabing hindi si Elias ang ama ni Nico ay bumagsak na parang mga kidlat sa pandinig ni Isabel. Ngunit hindi ito ang pinakanakakagulat. Ang pinakanakakagulat ay ang pangalang binanggit ni Doña Elena bilang tunay na ama ni Nico. Isang pangalan na hindi niya kailanman inasahan. Isang pangalan na tila galing sa isang panaginip o isang bangungot. Dr. Ramirez, kailangan nating siguraduhin na ang DNA test ay magiging positibo. Kailangan nating patunayan na hindi si Elias ang ama ni Nico, sabi ng batang Doña Elena sa video. Ito ang tanging paraan para mapaghiwalay sila ni Isabel at mailayo si Elias sa kanya. At kung sakaling magkaroon ng duda, siguraduhin mo na ang resulta ay magtuturo kay Marcos. Napasigaw si Isabel. Marcos? Hindi niya maintindihan. Si Marcos ay ang kanyang nobyo noong kabataan niya, ang lalaking unang minahal niya bago pa niya makilala si Elias. Ngunit hindi niya kailanman inisip na maaaring si Marcos ang ama ni Nico. Ang lahat ng kanyang alaala ay tumuturo kay Elias. Biglang may pumasok sa kanyang isipan. Ang mga unang araw niya kay Elias. Ang kanyang pag-aalala tungkol sa DNA test. Ang paghahabol ni Elias sa kanya. Ang lahat ng ito
ay tila nagbigay ng mas malalim na kahulugan. Maaaring ang lahat ng pagdududa ni Elias noon ay dahil na rin sa impluwensya ni Doña Elena. Paglabas niya sa ospital, agad niyang hinanap si Elias. Nakita niya itong kausap ang kanyang ina na tila nagpapaliwanag ng kanyang mga nalaman. Elias, tawag ni Isabel, ang kanyang tinig ay nanginginig. Kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Napatingin si Elias sa kanya. Nakita niya ang pagkabahala sa mukha ni Isabel. Ano yon, Belle? Ang USB drive? Sabi ni Isabel, ipinapakita ang cellphone. Nandoon ang video, ang pag-amin ni Doña Elena at ang pangalan ng tunay na ama ni Nico. Nanlaki ang mga mata ni Elias. Napatitig siya kay Isabel, pagkatapos ay kay Doña Elena. Sino ang sinasabi niya, Elias? Tanong ni Doña Elena. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Ngunit bago pa man makasagot si Elias, nagsalita si Isabel. Ang pangalan na binanggit niya, si Marcos, na puno ng katahimikan ng silid. Si Elias ay nakatingin kay Isabel. Ang kanyang isipan ay nagsisimulang magproseso ng impormasyon. Si Marcos? Ang dating kasintahan ni Isabel, paano ito posible? Marcos? Sabi ni Elias. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkalito. Hindi ko maintindihan. Nagsimulang magkwento si Isabel. Ang kanyang kabataan, ang kanyang pag-ibig kay Marcos, ang kanilang paghihiwalay, at kung paano siya nagkaroon ng relasyon kay Elias pagkatapos noon. Sinabi niya na hindi niya alam kung paano nagkaroon ng ganitong sitwasyon. Ngunit ang lahat ng kanyang alaala at pagmamahal ay tumuturo kay Elias bilang ama ni Nico. Maya-maya, lumapit si Clara. Mr. Marquez, Miss Reyes, ama. Sabi ni Clara, ang kanyang tinig ay kalmado. Gusto ko lang pong linawin ang ilang bagay. Nagtatakang tumingin sina Elias at Isabel kay Clara. Si Marcos po ang tunay na ama ni Nico, sabi ni Clara. Ngunit, hindi po niya alam. Noong panahong yon, si Miss Isabel ay naguguluhan pa. At nang malaman niyang buntis siya, pinili niyang manahimik. Natakot siyang magdulot ng gulo. Hanggang sa nagkaroon kayo ni Mr. Elias ng relasyon. At dahil sa pagmamahal niyo sa isa't isa, napaniwala niyo ang inyong sarili na si Mr. Elias ang ama. Napatingin si Elias kay Isabel, ang kanyang isipan ay puno ng pagkalito. Belle, totoo ba yan? Tanong ni Elias. Ang kanyang tinig ay nababalot ng pagkalito at sakit. Nagsimulang dumaloy ang mga luha sa pisngi ni Isabel. Hindi ko alam, Elias. Hindi ko alam kung paano. Ngunit nang makita niya ang mukha ni Elias, ang pagdududa sa kanyang mga mata, alam ni Isabel ang kanyang dapat gawin. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Sa tulong ni Clara, natunton nila ang kasalukuyang kinaroroonan ni Marcos. Si Marcos ay isang simpleng lalaki na ngayon ay may sariling pamilya. Nang makaharap niya si Isabel, nagulat ito. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap at pagkatapos ipakita ang DNA test result mula sa dating ginawa ni Dr. Ramirez na nagpapatunay na siya ang ama, napagtanto ni Marcos ang lahat. Oo, sabi ni Marcos. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkalito at pagtanggap. Oo, Belle, naaalala ko. Pero hindi ko alam na ganoon pala ang nangyari. Bumalik sina Elias at Isabel na may mas malinaw na pangunawa. Ang katotohanan ay mas komplikado kaysa sa inaakala nila. Ngunit ang mahalaga ay ang kanilang pagmamahal kay Nico. Sa paglipas ng mga linggo, naghilom ang mga sugat. Si Nico ay ganap ng gumaling. Si Elias, na tinulungan ng kanyang ina sa pag-aayos ng mga legal na bagay, ay formal na kinilala si Nico bilang kanyang anak. Nagkaroon ng isang simpleng seremonya sa hardin ng bahay nila Elias. Si Doña Elena, bagamat may bahid pa rin ng kalungkutan, ay naroon. Si Dr. Ramirez at Tita Lourdes ay naroon din. At si Marcos, kasama ang kanyang pamilya, ay naroon din.
Sa isang magalang na distansya, nagbibigay ng respeto, naglakad si Elias patungo kay Isabel, hawak ang kamay ni Nico. "Bel," sabi ni Elias, ang kanyang tinig ay puno ng pagmamahal. "Alam ko na hindi naging madali ang lahat para sa atin. Nagkaroon ng mga kasinungalingan, ng mga pagdududa. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili tayong matatag dahil sa pagmamahal po natin kay Nico." Napangiti si Isabel, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan. "Oo, Elias, sa kabila ng lahat. Alam ko na hindi ako ang tunay na ama ni Nico," sabi ni Elias, tumingin kay Nico. Ang kanyang tinig ay puno ng pagmamahal. "Ngunit ang pagmamahal ko sa kanya ay hindi mababago niyon. Ako ang nagpalaki sa kanya. Ako ang kanyang ama sa puso. At iyon ang pinakamahalaga." Niyakap ni Elias si Isabel at si Nico. Ang tatlong ito, na minsang napaghiwalay ng mga kasinungalingan at pagdududa, ay sa wakas ay nagkakaisa. "Mahal kita, Bel," bulong ni Elias. "Mahal din kita, Elias," sagot ni Isabel. Ang seremonya ay nagtapos sa isang hapagkainan. Si Nico ay masayang naglalaro sa pagitan ni Elias at Isabel. Si Doña Elena ay nakangiti na ngayon, tumitingin sa kanyang apo. Si Marcos ay tahimik na nakatingin sa kanila mula sa malayo. May bahid ng kalungkutan, ngunit mayroon ding kapayapaan. Ang kanilang paglalakbay ay hindi natapos sa isang perpektong pagtatapos. May mga sugat pa rin, may mga alaala na hindi mabubura. Ngunit sa pagmamahal na kanilang ibinabahagi, sa pagpapatawad na kanilang natutunan, at sa kanilang anak na si Nico, sila ay nagsimula ng isang bagong buhay, isang buhay na puno ng pag-asa, pag-ibig, at tunay na pamilya.